Ibabahagi ko sa inyo ngayon na ganyan na yung pagkikinisan ko dito. Characteristics of a truly committed servant leader. Ito ba matami ang isang committed na servant leader? Bilang mahal na yung ginagawa niya. Truly committed servant, finds joy and love. May galak sa puso na nag-serve ka sa simbahan, nag-serve ka sa Panginoon. Dapat may kailangan, hindi parang nagkikita ka lang, parang interwork ka lang, na hinihila mo pa. Dapat may galak sa puso mo pag nag-serve ka. One who accepts responsibility. It is not enough na sasabay ka lang sa agos. Kung kailangan, i-assume kung take the responsibility. Huwag kang matakot na minsan, there will come time na nagiging lumitas kayo. Huwag kayong matakot na i-assume yung isang leader, dahil talagang darating yan. Lalo na nag-medyo tumatayang ka na kayo. Talagang darating yan na nagiging leader kayo, nagiging coordinator kayo. Huwag kayong matakot. Yan kasi ang dapat na committed servant leader, never afraid of taking responsibility. One is willing to share oneself. Ibabahagi natin ang sarili natin. Kung makikita ng time, oras. Kasi binigyan tayo ng Panginoon na talent. Ang oras, dapat ibabahagi natin yung oras. Kasi yung oras natin, sa kanya galing yan. Wala akong oras eh. Hindi ko po rin siya o ni Lord yung oras mo. Di wala na. Wala na yung ibabahagi. So kailangan yung oras na sa schedule natin, sa mga gawain sa simbahan, bigyan natin ng panahon yung ating gawain. Dahil yan nga sa akin na tangihan isang committed servant leader. Talent. Siyempre kung meron mga talent sa kanta, may talent ka sa pagsayaw, may talent ka sa pagbabahagi ng mga ganilay. I-share mo rin yung talent. Kung marunong kumanta, sali ka sa choir. Kung marunong sumayaw, sali ka rin sa ginagawa natin. Sabi. Ayan. Share mo yung talent. Kung may talent ka share natin lahat yan. Kasi yung talent ka rin sa Panginoon yan. Dapat i-share din natin lahat natin. Binigyan tayo ng Panginoon, hindi tayo sa terminal. Tulad niya sa akin yung Edwin, na mayaman ka, mahirap ka, professional ka, hindi ka professional, kabiyanan ng mga customaries, mga kasalanan, hindi pilit ng Panginoon ang abilidad mo. Ang hinahanap niya yung availability mo, yung may oras ka para magsilbi. Kasi magaling ka na, galing mo, genius ka. Ikaw na naman sa simbahan, pinag-available mo. Paano magagamit ang talent mo, ang abilidad mo, kung hindi ka naman available. So dapat available ka sa Panginoon at sa Panginoon. Sayang.
busy ka. Hindi ka makapag dahil sa gawain mo, nagpupuyat ka, tapos magbago. Pero sabi sa salmo, nagkaroon ng bias for music class, even while they are sleeping. Hindi ba kayo? Salmo yan. Kaya natutulog ka, kung na nilo yung pangangailangan mo, bibigay yan. Pero, kailangan i-bless ni Lord ang ginagawa mo. Unless God bless the works of our hands, maghihirap tayo sa pagtatrabaho. Siya labor in vain because whoever is smart and hardworking we shall not prosper if we don't put God first. Put God first in our lives. Sabi nga, ay natutulog ka, ibibigay ni Lord ang taway natin. Pero, put God first in our lives. Unahin natin si Lord. Huwag natin siya walang mahala yung pagsasabi sa Panginoon. Unahin natin siya at baka makakano natin yung salmo kanina. Kahit natutulog ka, bibigay ni Lord sa amin natin. Sa pangataangihan niya, talent. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Kailangan ibalik mo yung talent mo kasi hindi siguro na nabigay yan. Kailangan ibalik natin sa Panginoon yung ating mga abilidad. One is willing to share oneself the treasure. Hindi naman yung yaman na talagang mayaman na i-share natin. Ito lang dito. Sa ating ministry, meron tayong monthly dues. May monthly dues tayo. Alam niyo magkano? Pesos sa araw. 40 pesos. Ibahanin natin yung treasure natin. Hindi nga treasure natin. Ibahanin natin. 40 pesos sa isang buwan. So kailangan i-share natin yung ating treasure. Kung gusto nyo nung mas malaki ka, i-share pa natin. Kailangan sa pondo. Sabi nga, sa Luke 6:38, magbigay. Ibigay with you a good portion, packed down, firmly shaken, overflowing, he'll fall into your lap. The portion you give will determine the portion you receive in return. Yan yung may brother wife. Siksik, dibdib, umaapaw. Kung ano yung binigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya i-share natin yung ating treasure. Kung 30 pesos na binigay mo, 30 pesos. Hindi, joke lang yun. Kasi a generous person will prosper. Ayaw niya sa Proverbs 11:25. Pag ikay generous person, 100%. Walang luna yan. Ikaw yung tatalumpay sa lahat ng ginagawa. Kung generous ka, makakakit sa mga sa Number 4, one is fully alive, one who takes initiative and possesses enthusiasm in the services he renders. He does not drag himself, but rather he does everything with full conviction. Ito nga, hindi tatama-tama. Maglinggo na, sabi nga ni Royal Bill, Sabado pa lang, nakaready ka na. Buhay na buhay ka. Meron kang initiative, meron kang enthusiasm. Sa pagsaserve mo, hindi ka inatabay. Number 5, one who knows that what he's doing
trabaho yan. Pero pag ginagawa mo siya ng the best of your ability, buong puso, buong isip, buong pagmamahal, ministry yan. Kapag tumayo ka, dahil may nag-criticize sa'yo, merong sumingin sa'yo brother, o kahit sumingin sa'yo ibang ministry, tumayo ka, ayaw na. Ituloy ito. Trabaho yun. Pero kapag pinagpatuloy mo yung service mo, kahit ano mo, nalulungin mo, nakatutuloy sa'yo, pag-criticize sa'yo na, ako naman yan, hindi naman nalulungin yan, ganyan yan. Pero pag pinagpatuloy mo pa rin, ministry, service sa Lord yan, hindi yan trabaho. Kapag tumayo ka, dahil walang nag-pray sa'yo, may mga tao na kailangan ng push o na kailangan ng puri. Mayo ka na walang bumuburi sa'yo. Trabaho yun. Trabaho yan. Pero pag ginagawa mo siya, kasi kailangan gawin. Hindi ka nag-aantay ng papuri. Service yun, ministry. Kung ang concern mo lang ay success, trabaho. Pero kung ang concern mo ay katapatan sa pagdirigo sa Panginoon, ministry. Sasabihin ng tao sa iyo, well done, kapag nagawa mo yun ang trabaho. Pero si Lord, sasabihin sa iyo, well done, kapag nagawa mo yung service sa ministry. Yan ang magkakaiba. Pero paalala lang, ministry, hindi ministry. Service, hindi yung ako lang, ministry. It's about God, not you. Hindi tayo, hindi dito. Hindi dito si Lord. Number 6. One who prays, one who values personal relationship with God. Kailangan natin sa tayo. Ating naman yan, kung isi-share tayo, pag-galing yun, dapat lagi tayo nagdadasal. Yan ang ating personal relationship with God. Yan ang ating channel. Kailangan natin nagdadasal palagi. Yan, sa Philippians 4:6-7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything you can understand. Pray. Don't worry about anything. Pray. Sa pagtatapos ng ating buhay, ang katanungan sa atin, hindi yung how much
Christian is a missionary. Missionary tayo lahat tayo may mission. Ito yung commission para sa ating mission bilang isang Christian, bilang mga Christiano. Yung nga, pagdating na prayer. Alam niyo yung driver's prayer, alam niyo, so that no one will be burned when I pass by your God. So lagi nga naman ngayon natin, prayer, grant me, O Lord, a steady hand, so that when I pass by your body, lagi mo iisipin yung kapwa mo. Kaya kayo dumadaan ng saan ka. Wala kang masasaktan, wala kang mapiperwisyo, wala kang isa lagi. Kapag pagkakaan mo sa buhay ng ating service, wala kang nasasaktan, wala kang natatakaan. Kaya ang Lord, sa liyan niya. Pray mo lang. Meron lang. Prayers. Siyempre, kindness. Ibig niya. Kapag tayo. Kindness. Focus. Focus lang sa goal. Sa ating service, focus lang tayo. Ano yung dapat natin gawin? Correction. Yan. Meron tayo minsan na mga brothers na naliligaw. Kaya yung naliligaw, pero sa magandang maayos na paraan. At huwag kaayaw. Huwag tayo kaayaw. Never quit. Yan isang mission ng isang Christian. Pero the neighbors, tayo nga din para siyempre. Hindi matutulog siya. Kapag kayo may missionary ang serve ka, meron ka na may joy sa puso mo. Marami naman yan sa pagkano na meron may ibang galang, may peace of mind na natutulog ka, meron kang kapayapaan sa isip, sa puso. Meron po ang regalo ng ating disiplina. At ang pangalan mo ay nakapagkanat sa langit. Your name is marked in heaven. Kapag ikaw ay isang Christian missionary. Sa bawat okasyon, it entails three things to remember. Tatlong dapat ay tandaan. Unity of intention. Ano ba intention mo? Ba't kayo pumasok? Gusto mo ba magpapogi? Tapato ko sa susunod na alala? Gusto mo magpapogi? Kailangan ang intention natin pure. Ang intention natin is serve kay Lord. Walang iba. Kailangan pure ang intention natin. Meron akong capacity to become. Kaya mo ba? Kaya mo bang gawin ang lahat ng mga sinabi ni Lord Edwin kanina doon sa roles and functions ng isang day minister? Meron akong kapasidad na maging isang day minister. At capacity to remain. Kaya mo ba magtagal? Kapag ikaw ba ay pinagsisilbi na sa may sakit, nakita mo yung pinagsisilbi mo kami, kailangan tayo sa pero tutuloy ka ba? Susunod ka sa baha. Ang layo ng pupuntahan mo. Wala ka mo. Apat ang pupuntahan mo, naglalakad ka lang. Meron ka ba mapasok yung remain? Kung wala, talikaw niya sa intention. Kasi pag yun, ang intention mo, yung capacity to become, capacity to remain, ano na yun? Sa pure ang intention mo. Wala na yung number 2, number 3. Sa pure ang intention mo, you will have the capacity to become a day minister. You will have the capacity to remain. Sa pure ang intention mo. Pagmahal ng logos, maglingkod ng logos, ay, maglingkod ng hindi logos.
salamat.